Good morning, ma'am. I am Mara K. Saladaga, BS3. This is my video reporting about the techniques in person and mediated speech presentation. So, what comes in your mind when you hear the techniques in a person? And also, what is mediated speech presentation? So this video presentation is I will explain to you and what are these types of techniques in person and mediated speech presentation. So from the word techniques in a person. So this is the techniques or way on how you as a person that you are on stage. So unsay mga paagi or unsay mga techniques nga imong pagabuhaton para imuhang maka-interact ang usa ka person, especially if you are in the stage or you have a kanang kwan baron nga mga kanang pareha ng mga speech nga imong pagabuhaton sa stage. So also the mediated speech presentation. So mediated speech presentation is what we all say that is what you can say kanang you can change your word from your script, diba? So kanang ang imong script na nakayusa ka script and then naay ang imong gitabi is wala siya wala nimo siya nasuwat kung dili imo ra siya natabi, which is good thing nga naa kay mediated speech presentation or naa kay mediated speech. Kaya mediated speech is a type of speech that you can say a word without a writing or without your script. So mo na siya kanang imuha siyang naka-script but wala nimo masuot sa script ang imuha nga gitabi lang. So mo na siya mediated speech. So now let's have kanang move on to the techniques in a person. So we have first the body language and movement. Of course, as a person or a speaker, you need to have a body language and a movement. Use open gestures, avoid feet gating, and move naturally, not pacing. So around the stage to maintain energy and focus. So as a speaker, dapat ay mga body language and movement is kanang kwan siya kanang formal siya. So natural ra siya nga maglakaw-lakaw ko dira, magwara-wara ba karon sa imong kamot, kanang lakaw-lakaw ba ka or unsa pa na imong action diha is that is the one techniques as a speaker jud siya. Kay nganuman kay para ang imong students is dili lang layan nga mag-ana sa imuha kay wala ra makagastedi ra makadiha nga tabi, wala makay movement nga ginabuhat. So dapat jud siya as a speaker is you have the body language and movement kay mo jud na siya pinaka-importante or sa ka techniques nga pagabuhaton as a speaker. So next, let's have the eye contact. So why is eye contact is one of the techniques? So I will tell you why. Because eye contact is very important to gain your attention or imuha siyang kuan gid siya nga dapat imuha siyang kanang mutanaw jud ka sa iya kay para makaibaw siya nga kanang hala ni tanaw siya sa ako. So gikuan niya kanang nitanaw sad siya sa ako kani siya kay naminaw jud siya. So ingon na ba, so mo na siya importante siya sa kanang speaker nga techniques kay engage individuals in different sections of the audience to build rapport and ensure everyone feels included. So, di ba, ihan ang gikuan diri ensures everyone feels included. So, this is also one of the techniques why speakers need to do an eye contact to their audience kay para maka-feel ang audience nga included sila sa mga seminars or sa mga event nga ginabuhat. So that is also the one techniques as a person or as a speaker nga naay seminar nga giatinan or sa panadiha nga mga meetings. So mo na siya eye contact. So next, let's have the vocal variety. So vocal variety also is very important as a speaker. Why? Kay your volume, pitch, and rate to avoid a monotone delivery and emphasize key points. So as a speaker,
dapat husog imong tingog dili hinay. Dapat volume imong tingog, modulated kayo imong tingog kay para if naka sa seminar din ikaw naka sa atubangan jud din naapagi mas layo pa jud kaayo nga kanang ang ilahang lingkuranan. So dapat ang imong tingog maabot dito sa kinaluyan. So mo na siya pinaka-importante kay para ang mga audience kay makabalo og unsa jud imong gibuot pasabot sa imong nga gi-discuss. So dapat mo na siya ang kuan vocal variety kay para masabtan nila makasabot sila og tarong o kanang ilahaging nasabtan og sa bitabi kay kusog imong tingog, nindot imong pagka-istorya, nindot imong pagka-explain. So kana pa lang dapat daog na kaana kay para imong audience ganahan pa maminaw sa kung unsa man gani ang imong sunod nga buhaton. So mo na siya og one also the techniques as a speakers. So next, let's have the audience interaction. So here, nana ang audience interaction. Manaman ta sa body language and movement. The second is the eye contact. The third one is the vocal variety. So diri nanata sa ikaupat nga audience interaction. So ask questions, incorporate stories, or use physical props to keep the audience engaged. If you are going to have the seminar, so walay speaker nga dili mo ask a question before siya mo introduce kung unsa ihan topic. Of course nadyo usagid ka mo dyan ay pinaka the best nga buhaton as a speaker nga mo ask you ka question first kay para makakuha ng audience nga mo dinhi ang iyang i-discuss karon sa seminar. So dapat ingunana jud siya as a speaker. Dapat you have your audience interaction kay para sila ma-engage sila kung unsa man gani ang imuhang i-discuss later. So mo jud na siya ang audience interaction. So that's all for the in-person techniques. So we just have 4 Rastiya. So we have first the body language and movement. So the eye contact, the vocal variety, and the last one is the audience interaction. So let's move on to mediated techniques. So we have here the first, the acknowledge the medium. Acknowledge the medium. So be aware of the limitation and advantages of the medium. For example, use planned pauses to accommodate potential internet lag. So kanang si acknowledge the medium is kanang nagay siya limitation, of course. Dili man pwede magtabi-tabi ka diri unya continue walay students interaction or wala ba audience interaction. So dili man siya pwede. Kay dapat man siya na kay mohonong jud ka, mo pause jud kag kadyot to relax yourself nga kanang kuan jud kay ka kanang para nanasa kay kusog nga mo continue na sad. So mo na siya. So dapat sad nasa kay kanang magplano jud ka nga mohunong jud ka basta kadapit mohunong. Kay para makuha nimo ang imong potential nimo nga mo speech baka sunod. Kay para dili nimo makalimtan og sa imong isunod pa nga itabi. So mo na siya ang acknowledgement of medium. Dili siya kanang dapat yun siya na siya limitado ba kanang kay para napakay kanang advantage kanang napukay advantage nga kanang mo gain pa jud ka og more knowledge pagid ba mo na siya. And then next we have the optimize the environment. So optimize the environment ensures a quiet space, good lighting, and a non-distracting background. Of course, if magbuhat ka og speech, dapat or magbuhat naabay seminar, so dapat magbuhat og kanang mayuna nga klase nga event is dapat yun siya peaceful, quiet and place, and nindot siya ang lightning. And of course, the one is the very important is mag-optimize ka sa imuhang or kanang magbuhat ka og event na place. Choose a non-distracting background. So mo na siya pinaka-importante kay para dili kay para imong audience dili lang mag-focus sa imong nga background nga ginabuhat.
So dapat mag-focus siya ako sa kung unsay gitabi sa speakers. So mo na siya. Dapat quiet space kay para ang walay laing makadisturbo kay kita or ako or sa CTU naka-experience na nga magbuhat og seminar is dapat maybe siya sa karsada. So of course if na mo agi ka kanang motor baron nga kanang bati kay tambutso kanang kuan kay as in ang tingog kanang grabe ka kusog jud ating pabulutan pagig samot sumisamot siya ko kusog. So sa speaker ang pagabuhaton nila is kanang mo pause jud sila kay lain makay mo continue sila and then wala na paminaw ang students kay tungod nagkuan man ala na mong dandungan ang kanang disturbance sa noise sa motor. So dili jud na siya pwede. So dapat jud siya mangita jud og quiet space kay para no disturbance jud sa mga audience na kanang imong seminar. So unsa pa na nga klase nga event. And then next, look at the camera. So this is the substitute for direct eye contact and a vital for connecting to the virtual audience. So kanin siya. So for example, look at the camera daw. So I am now looking at my camera for you to know nga ga-report ko, ga-explain ko og tarong. So nadyo ko sa camera galantaw kay para makakonek ko sa ilaba samtang gatan-aw mo kay kabalo ko nga ma-feel mo nga gilantaw mo na ako kay ako ga-focus ko sa camera. So diha pa lang daan dapat as a speaker nga ga-virtual ra ang way sa pag-seminar o pag message or naning reporting. Dapat look at the camera kay para ang inyong students kay maka-feel sila nga direct eye contact jud ang gibuhat sa speaker. Kay since dili pa man ta ka face to face or kanang face to face gyud nga kanang mag-seminar or sa panadihang reporting is substitute man ni siya ka para kanjo siya focus jud siya ba kanang maka-feel ka nga ay si ma'am naglantaw na ko. So ingon na ba? So mo na siya ang one of the mediated techniques. So next, let's have the practice with the technology. So rehearse the entire presentation flow, including how you will interact with the visual aids, screen sharing baron, slide transition, to build confidence and avoid technical glitches during the actual presentation. O diba? Kanang dapat jud kana mag-practice jud sa daan gid og kanang rehearsal sa gidta sa atong pagabuhaton nga online. Diba? Ako siyang nakita last week nag-online class ang mga students and then na teacher gad sige siya og discuss one time ako ang nalantawan is kanang nahibong ko kay daghan mga students na confused unsa ma-confuse yun ang usa ka students ato or most of the students kay ilang teacher gasige og discuss then walay nakita nga screen walay nakita nga kanang unsa baron nga slide share or presentation nga nakita sa screen sa mga cellphone sa students. Why is that? Kay wala man siya ga practice wala niya gi kanang kuandan ay wala sa niya gi wala sa niya gitan-aw balik, diba? So wala dili mo siya tanawon daan tanaw balik is na jud siya possibility nga technical error jud siya kay nagsige siya og discuss ang teacher and then ang mga students ningon sila mama sa padapit wala lagi mi nakita nga slide shares or wala mi nakita nga kanang presentation sa about sa imong discuss. So ang teacher is ningon siya nga kanang nga nung wala man nga nakita man ako diri sa kuha. So saya nakita and sa students is wala. So that is the practice with the technology jud siya dapat kay aron
dili makuha ng mga students sa para siyang gibuhat. Diba ang students is wala makasunod sa iya ha. Naminaw ra. Kaya tungod wala may nakita nga presentation. So in that way, kay dapat jud siya nga imo jud siyang i-mind. Dapat mindful jud ta sa paggamit sa ato sa technology. Dapat jud siya ato siyang tanawon og balik-balik kay para dili ma-error ang ato ang pag-actual presentation jud siya. So mo na siya. And then mo na to siya ang kanang types sa mediated speech techniques or mediated speech presentation. We have the acknowledgement of the medium, optimize the environment, look at the camera, practice with that technology. So, di ba? We have 4 mediated techniques or kanang mediated teaching speech presentation. So, mana siya kanang more na tanan akong presentation and thank you for watching.